Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kulang po natin dito sa mag-amang duwag. Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Ipinagtanggol din si VP Sara ng kanyang mga kapatid at mga kababayan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives sa pag-impeach sa kanya bago Eto, ako dediretsuhin ko na po, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik, okay? Na-impeach po si VP Sara nitong, yan po ang kanilang term. Kasi nakaabot na po ng 200 plus ang pirma. So, ibig sabihin nun, impeach na po si VP Sara, pero hindi pa po siya convicted. So, nakakuha ng 200 plus na pirma itong Kongreso, ipapadala na po ito sa Senate. Kasi kailangan po sa Kongreso, 1/3 votes lang. So, 103 plus lang na boto, pwede na. Pero pagdating sa Senate, kailangan 2/3 or 16 pataas ang boto. Nakukuha po natin, mas mahirap po doon. Isa yan sa pag-uusapan natin. Pero, dito po natin diinan. Ako hindi na po magpapatumpik-tumpik. Dediretsuhin na po natin. Kung tayo po ay dadamputin sa kulungan, sama-sama na po tayo. Dahil bad trip na po ako dito sa grupo ni Tambaluslos. Mga balat sibuyas, isipin ninyo. Ito po ay hindi na po laban ng mga Duterte o Marcos. Let's go beyond that. Ito po ay laban ng mga abusadong politiko katulad nito si Tambaluslos at ng mga duwag na politiko na katulad ni Marcos. Mga bangag na katulad ni Marcos. Diretsuhan na po. Kasi dati, tinutumpik pa natin tong mga ito eh. Pero ngayong inimpeach na nila si VP Sara, bagamat ako'y natutuwa dahil magigising na ang ating mga kababayan. Marami po kasi tayong kababayan at marami tayong influencers na kilala o mga politiko na nasa gitna. Sumasayaw. Sumasayaw sa magkabilang kampo. Ito po ay hindi na laban ng Duterte at Marcos. Ito, alam na ng taong bayan kung gaano kaswapang, kagreedy itong si Tambaluslos sa kapangyarihan. Isipin ninyo, nagkakaproblema tayo sa pera. Nagkakaproblema tayo sa budget, nagkakaproblema tayo sa flood control project, nagkakaproblema tayo dito sa mga hearing because dahil dito kay Tambaluslos na hindi kayang manalo sa eleksyon. Diretsahan na po. Ngayon, pina-impeach nila si VP Sara dahil ayaw nila, hindi nila kayang kalaban si Sara. Duwag sa babae ito si Tamba. Hindi niya. Sinabi na ni Sara, ayaw niya ito ng kalaban. It's either babayaran yung kalaban, pag hindi niya kayang bayaran, tatakutin. Kung hindi niya kayang takutin, ganyan, kakasuhan ng kung ano-ano. Kita nyo? Tamba, tanungin kita, may kalaban ka ba dyan sa distrito nyo ngayon? Na-disqualify. Yung kalaban nito, si Tamba sa kanilang distrito. Walang kalaban nito. Ganyan po, totoo sinasabi ni VP Sara. Oh. Ngayon, hindi nila kaya.
Kaya pina-impeach si VP Sara. Nakakaasar din eh. Okay? Bagamat ako'y natutuwa sa isang banda, pero nakakaasar dahil nagkakaroon na malawakang problema, nagugutom ang mga Pilipino dahil dito kay Martin. Nagkakagulo tayo dahil dito. Dahil sa ambisyon niya na hindi niya kayang kunin. Hindi niya kayang kunin ng patas dahil ayaw sa kanya ng mga Pilipino, dinadaan sa pera-pera, dinadaan sa politika, dinadaan sa kung ano-ano. Ngayon naman, i-address ko itong mga ito. Itong mga sumasayaw sa gitna. Kaya gusto ko rin ma-impeach si VP Sara na magkaalaman na ngayon hindi na pwede. Hindi na po pwede ngayon yung nasa gitna ka, sumasayaw ka. Alam nyo, marami ako makakaaway dito. Dahil marami akong kaibigan na influencers. Meron ako mga kaibigan na mga politiko na nasa gitna at sumasayaw. Meron sila kanilang dahilan. Ngayon, impeachment na po ito pinag-uusapan natin. Hindi na kayo pwedeng nasa gitna. Hindi na kayo pwedeng sumayaw. Pasensyaan muna tayo sa mga kaibigan ko dyan. Yes, kaibigan ko pa rin kayo. Pero saka na tayo mag-usap. Pagkatapos ng politika dahil magkakasakitan lang tayo, magkakasamaan tayo ng loob. Kasi ang tingin ko po sa inyo, pasensya na po, duwag. Kayo mga sumasayaw sa gitna, mga duwag kayo. Duwag. Pasensya na po kung kaibigan ko kayo. Ako na po nagsasabi, derechahan. Alam mo, mas bilib pa ako kay Paduano kaysa sa inyo. Buti pa si Paduano kahit mali-mali ang ginagawa. Kahit pasigaw-sigaw, kahit nababansagang komunista, binababansagang NPA, at least si Paduano, alam natin ang kulay. Hindi katulad ninyong mga influencers, kayong mga politiko na nagsasayaw sa gitna. Ngayon, dalawa lang yan. Are you for tambaluslos? Whether you like it or not, pag hindi ka nagsalita, you are for tambaluslos. Dahil tinatapakan na po ang karapatan natin. Tinatapakan na po. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? It's because of tambaluslos at dahil duwag yung pinsan netong mama na ito. Duwag si Marcos. Duwag yung mag-amang yan. Yung po totoo dyan. Oh. Diretsahan na po tayo. Sabi ko nga, kung ikukulong, dahil sa libel, bahala po kayo. Pero ito'y laban na ngayon. Hindi ka na pwedeng gumitna dito. Kami ay nasa likod ni VP Sara. It's not because we like Duterte. Pero hindi na tayo dapat papayag na tarantaduhin ng mga abusado na ayaw nang bumaba sa kanilang posisyon. Itapon nyo na po yung mga nakagitna. Labas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin. Ang mga kababayan naman ni Inday Sara sa Davao, hindi nagustuhan ang bumungad sa kanilang balita. Nag-uol gani ko mamno. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala lalo't wala namang kasalanan si Inday Sara. Bakit pa nila inimpeach? Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative. Sino hindi magagalit? Ako naiintindihan ko to si Pulong Duterte. Alam nyo, dito po nagkakamali itong mag-amang Marcos. Simulan natin bakit ko sila tinawag na duwag. Tingnan mo to si Marcos. Ha? Ang sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Pero yung anak mo, kauna-unahan pumirma ng impeachment kay Sara. Kaya alam mo, sinasabi ko sa inyo matagal na na sinasabi ni Castro, sinasabi na makabayaran black, sinasabi nila na wag makialam si Marcos. Bakit niya sinasabi? Sabi ng mga dilawan, bakit niya pinipigilan na impeachment? Ano sabi ko sa inyo? Tigil-tigilan nyo yung kadadrama nyo. Maraming influencer na loko niyan. Maraming DDS na loko niyan. Hindi po ako. Sinabi ko na sa uuna pa lang, drama yung mga lintik na yan. O lumabas ngayon. Sasabihin mo, ayaw mo sa impeachment, Marcos? Kauna-unahan pumirma yung anak mo? Anong kaduwagan yan?
Eh di ba kaduwagan yun? Kaduwagan yun eh. Kung gusto mo ng impeachment kay BP Sara, tumayo ka bilang lalaki at sabihin mo, kailangan ma-impeach si BP Sara. Ikaw nagtatago ka diyan sa bait-baitan mo. Bakit duwag ka kay BP Sara? Duwag ka sa Duterte. Ngayon, yung pagpirma ng anak mo, nilaglag ka. Imposibleng pipirma yung anak mo kung ayaw ka. Ano ka, Marcos? Inutil? Walang silbi? Under disaya? Sasabihin mo ayaw mo na impeachment yung anak mo unang pipirma? Ganun ka kainutil? Hindi ako naniniwala. Ako pinapaniwala ako, drama lahat yan. Gusto mo ng impeachment, Marcos. Mga plastic kayo. Duwag na kayo. Plastic pa kayo. Sinungaling pa kayo. Walang problema. Gusto niyo impeachment? Karapatan niyo yan. Pero magsalita ka. Huwag kang duwag, Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, derechahan na tayo dito. Visit na ako dito sa mga ito eh. Eto, si Pulong. Galit. Tingnan nyo. Galit na galit sila kay Sara. Ito mga lintik na mga buhaya na ito. Dahil sa tingin nila, magiging presidente si BP Sara. And I agree, magiging presidente yan si BP Sara. Kaya pinai-impeach eh. Kasi pag na-impeach si Sara at na-convict ng Senado, hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara. Let's assume for discussion purposes, alam ko hindi kayo magtatagumpay sa Senado. Pero for discussion purposes, let's assume mananalo ang impeachment at makukonvict si BP Sara. Sa tingin mo, tambaluslos, ikaw ang mananalo sa 2028? Hindi po. Dahil sisiguraduhin namin sa inyo, as early as now, kung ma-impeach si BP Sara, it's another Duterte will sit on that throne. Duterte pa rin ang magiging presidente. Tandaan mo yan. Kahit anong mangyari. Bakit? Mahal ng taong bayan ang Duterte. Tambaluslos, you have to accept ayaw sa'yo ng taong bayan. Ang may gusto lang sa'yo, yung mga 200 plus na mga kaalyado mo dyan sa Congress dahil nabibigyan mo ng proyekto. Huwag na tayong maglokohan. So akala mo mananalo ka? Hindi pa rin. It's either ang uupo dyan, si PRRD, si Pulong, o si Baste. Duterte pa rin ang uupo. Kaya akala mo magtatagumpay ang kasamaan. Never, never, ever magtatagumpay ang kasamaan. Ang akala lang ng kasamaan, nananalo sila. But at the end, laging panalo ang kabutihan. Hindi mananalo ang magnanakaw laban sa may malasakit sa bayan. Never. Akala mo lang nakakapuntos kayo. Parang ang demonyo nakakapuntos sa Diyos, akala ninyo. But at the end of the day, Diyos pa rin ang maghahari. Same thing. Never, never, ever maghahari ang adik sa Pilipinas. Akala nyo. Sige, ituloy nyo yan. Kala mo mauubos ang Duterte? Hindi. Kasi hindi nakalimutan ng taong bayan ang malasakit na ginawa ng tatay. Remember this. Yung tatay mo, Marcos, binansagang diktador. Ayaw siya ng taong bayan. Nakontrol lang niya ang media, kaya tumagal. Si PRRD, gustong pagtagalin ng Pilipino, pero bumaba siya bilang presidente dahil yun ang nasa batas. Kabaligtaran sa tatay mo. Ayaw bumaba. Pero gusto ng Pilipino pababain. Anong punto? Dahil mahal ng tao si PRRD, may legacy iniwan si PRRD. Organic ang kagustuhan ng Pilipino kay PRRD. Kahit katayin ninyo si BP Sara, mamimili ka lang kung sinong uupo. Si PRRD sa susunod na eleksyon sa 2028, si Baste,
o si Pulong. Wala na pong iba. It will still be the Duterte. Mark my words. It will happen. Representative Paulo Duterte sa aniya ay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri raw ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Among kakamali to si Marcos. Ako naniniwala. Maaring Marcos, ikaw pa ma-impeach. Okay? Pag-usapan natin ang bahagya, etong impeachment. Last day ng kanilang ng Senado, saka i-final ito ng mga congressman. Ang tagal nilang inaantay. Bakit ngayon lang nila final? Bakit ngayon lang sila nagsipirma? Naintindihan nyo? Doon pa lang duda na ako, ba't ngayon lang sila nagsipirma eh? Inantay nila yung last day. Ako ito sa tingin ko. Dahil maraming mga congressman ang posibleng mapalitan. So, importante, yung iba, sumifty na. Maaaring may kapalit na pera o maaaring may kapalit na pangako. We do not know. But definitely, may kapalit yan. Legal or illegal, we do not know. So, pumirma na yung iba, total maaalis na sa Kongreso. At nanganganib dahil maraming galit na Pilipino sa Kongreso. So, at least, nakapirma na sila, sasampa na yan. Ngayon, ang igagawin nila sa Senado, hindi nila ipupusto. Aantayin nila na matapos ang eleksyon. Kasi magpapalit ng liderato. Sa Congress, maaaring mawala na ang numero nila. Sa Senado ngayon, wala talaga silang numero para manalo ang impeachment. Wala po silang numero, wala silang 16 na boto. Pero ang itutulak nila dito, itong mga kaalyado ni Marcos. They will do their best. Yung makinarya, yung ayuda, babaha po ng pera sa Pilipinas ngayong eleksyon na to. Asahan nyo yun. Babaha ng pera. Nakakatakot po. Babaha ng patayan. Babaha ng pananakot. Babaha ng droga. Babaha ng kidnapping ngayong eleksyon. Dapat maipanalo ni Marcos yung kanilang mga kandidato para manalo ang impeachment sa Senado kasi pwedeng ituloy yan. Yan po ang kanilang sinasabi. Actually, pag-uusapan pa yan eh. Kasi kung po pwede bang ipasa sa susunod na Congress kung hindi man matapos ngayon. Pero sa nangyayari sa Pilipinas, nakikita nyo naman, hindi na po sila sumusunod sa batas. So whether pag-uusapan yan or hindi pag-uusapan, naniniwala ako, gagawa nila ng paraan yan para yan ay maituloy kahit magpalit na po ang senador. Asahan nyo po yan. Yung sa siege nga dyan sa pinaalis na sila ng korte. Umalis ba yung mga lintik na yan doon sa KOJC siege, sa 16 days siege? Hindi sila umalis. Hindi sila sumunod sa korte. Ganyang kaswapang, ganyang kaabusado ang gobyerno mo, Marcos. Kaya ako naniniwala ako, mga kababayan natin, tutuloy ito next. At itutulak nila ang kanilang mga kandidato. Kaya this is very important. Alam mo, sa katunayan, ako po ay hindi naniniwala sa vote straight. Kasi hindi naman yan pare-parehas ng ugali. Meron talaga diyang may saltik sa bawat partido. Pero ngayon, sa nangyayari ngayon, it's all the more na kailangan nating iboto ang PDP straight. Ako, aminin ko sa inyo. Ayaw ko yung artistang, ano pangalan yun, si Ipe? Ayaw ko dun.
Pero sa nangyayari ngayon, mga kababayan ko, ikalat nyo na po. Itulak nyo na po. Vote straight PDP. PDP. Including sila Attorney Vic. Si Attorney Vic tunay na nakikipaglaban. Kailangan na po natin ng numero para hindi magtagumpay ang impeachment kay BP Sara. Kailangan ipasok natin lahat, as in lahat, ng kandidato ng PDP sa Senado. Tulungan niyo po kami mga DDS influencers, DDS vloggers, kami sa SMNI. Ako'y bilib na bilib sa SMNI. Sa totoo lang, saludo ko sa SMNI. Lahat po halos ng mainstream media duwag. Hindi ko po pinupuri ang SMNI dahil ando doon ako. Pinupuri ko ang SMNI dahil ako'y namamangha sa katapangan nila. Ako nga minsan ay nahihiya dahil napakatapang ng SMNI, including yung mga babae. Nahihiya ako dahil ang tatapang nila. Tulungan nyo kami ikalat ang totoong balita. Tulungan nyo kaming ikampanya. Tulungan nyo kami ng SMNI na ikampanya na vote straight for PDP. Ako before, ayoko ng, ulitin ko, ayoko ng straight. Only this time. Dahil grabe na po ang nangyayari sa ating bansa. Nakikita nyo na po ang karakter, ang personality, ang kagahaman ng ating mga congressman. Isipin ninyo kung gaano sila ka-ipokrito. Pumirma sila, 200 plus. So, 2/3 ng congressman pumirma para ma-impeach si BP Sara. Ganyan po sila ka-ipokrito. Ganyan sila ka-ambisyoso. Ganyan sila kaswapang. Isipin mo tong si Marcos. Salya-salya na ang pag-control, flood control project. Hindi maipaliwanag. Hindi nila questionin. Takot magpa-hair follicle si Marcos na ang duda ng buong Pilipinas, siya ay adik. Deritsaan na po. Ayaw magpa-hair follicle test. Dapat i-impeach to si Marcos. Bakit? Pinirmahan niya ang kaduda-dudang mga blanco at biglang nagkaroon ng numbers pagdating sa kanya. Pinirmahan niya. Napaka-irresponsableng presidente ito si Marcos. O ano yan? Hindi ba yan ang ka-impeach-impeach? Bakit hindi nyo sinampahan kayong pumirma ng 200 kayong pumirmang congressman? Yan ang sinasabi natin. Ang pangit na po ng karakter ng mga politiko natin. Ganyan na po katindi. Sa katunayan, hindi lang to kasalanan ni Tambaluslos. Inilabas lang ni Tambaluslos ang totoong maitim at kademonyohang puso na itong ating mga politiko. Na-expose sila dito. Na-expose po sila. Yung kasakiman sa kapangyarihan, na-expose sila dyan. Alam natin marami dyan kurakot. Alam natin yung mga abusado. Alam natin mga mamamata yung iba dyan. Alam natin mga adik yung iba dyan. Pero ngayon na-expose sila. Hindi lang sa alam natin dahil may duda tayo na mga swapang yung mga yan. Ngayon napatunayan na natin. Marami sa kanila mga swapang. Swapang sa kapangyarihan, swapang sa pera. Ganyan na po kasama ang ating politika. And don't you think magtatagumpay kayo, Marcos? Hindi. Sawang-sawa na Pilipino sa mga style mo, sa style ng tatay mo, sa style ng mga katulad ninyong mga politiko. Dahil ngayon, ginigising nyo yung mga nasa gitna. At kakalampagin namin yung mga sa gitnang influencer. Lintik kayo mga politiko, lintik kayo mga influencer na nasa gitna. It's about time tumayo kayo. Kayo ba ay tao ni Tambaluslos o mananahimik at hahayaan nyo lang
Lapastanganin si VP Sara, lapastanganin tayo dahil kayo ay may political agenda? Kaya magkakaalaman ngayon. Hindi ka magtatagumpay, Marcos. Taga mo sa bato. Ito na ang huling Marcos na uupo sa mataas na posisyon. Nadala na taong bayan eh. Natuto na ang taong bayan sa kasamaan nyo. Itinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ang aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan. Magiging pangulo pa to si Pulong. Sabi ko sa inyo, this impeachment will divide those cowards, yung mga duwag, sa mga heroes. This will divide. Pero pinabulaanan ni Garin ang sinabi ni Pulong. I'm not bothered by the accusation because it's fake news, no? I am much more bothered by the way that Congressman Duterte is vetting the information. Wala na akong pakialam kung kanino mang galing yan. Ang sa akin, issue kayo lahat. Lahat ng pumirma, wala kayong paninindigan. That goes through their... Huwag nyo na iboto. Uunti-untiin natin maglalabas tayo. Pag-uusapan natin sa social media, mag-iingay tayo. Ako'y nananawagan sa inyong lahat. Bukod sa mag-subscribe kayo sa channel ko. Palitan nyo po ang profile picture nyo ni VP Sara. Isigaw po natin. Palitan nyo ang profile picture nyo ng PDP Laban. Isigaw natin ang ating suporta sa mga Duterte. Again, this is not about the Duterte. Nagkakataon lang na nagiging kasangkapan ng Duterte dahil nakikita natin ang pang-aapi nila sa taong bayan at nakikita natin na talaga ang magiging kasangkapan din sa ating pag-ahon ay mga Duterte. Buti nga may Duterte tayo eh. To be honest with you buti nga may Pastor Kibuloy tayo. Ako naniniwala ko even to the end, kakalabanin ni Pastor Kibuloy yung mga lintik na yan. Kasi hanggang ngayon, hindi bumabow down si Pastor Kibuloy sa kanila. Yung ibang mainstream media, walang yagballs. Naduwag. Pastor Kibuloy. Kaya nakakulong dahil matapang. Hindi yan babaw dyan sa mga yan. Akala nyo, kahit maubos ang Duterte, baka si Pastor Kibuloy pa maging presidente natin. Bakit? Ayaw nila talaga sa inyo, tambaluslos. Ayaw na ng taong bayan sa Marcos. Kaya akala ninyo. So walang issue na yan kung sino man yan. Sino man na nagtulak niyan, lahat-lahat kayong pumirma. Ikampanan nyo sa inyong mga distrito. Huwag na iboto. At i-unmask natin lahat do. Pakiusap lang po, sang-ayon ba kayo sa akin? Ilagay nyo dyan sa comment section kung sang-ayon kayo. Palitan nyo ang Facebook account ninyo ng profile ni VP Sara or ng PDP Laban. Office, no? Malaking kuryente ito sa kanyang opisina at sa kanyang pagkatao. Nag-post din si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang anyay mga hayop. Yung mga animal talaga yan. Hayop yan. Alam mo, I agree with you, Baste. Buti pa to si Baste. Matapang. To si Marcos, duwag. Ito, laban na po ito ng kabutihan at kasamaan. Lahat po tayo may magagawa. Kung kayo ay influencer, kung kayo ay vlogger, manindigan na kayo. Huwag na kayong nakagitna. Kung kayo ay political aspirant, manindigan na kayo. Huwag kayong nasa gitna. Mas gugustuhin pa namin, sumama na kayo doon sa mga lintik na animal na yon kaysa sumasayaw ka dito sa gitna. Wala kang proclamation. Tulungan na po natin itong bayan natin. Yung pambabastos kay VP Sara ay pambabastos sa ating mga Pilipino.
So tulong-tulong na tayo. Kung ikaw ay ordinaryong tao, tahimik na nagtatrabaho, ikalat mo sa mga kaopisina mo, ikalat mo sa mga kapitbahay mo, ikalat mo sa katrabaho mo, ikalat mo sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan mo. Tulong-tulong na po tayo. Let's vote straight for PDP. Duwag to si Marcos eh. Isigaw din natin, mga kababayan. Adik ka ba, Marcos? Isigaw natin yung hair follicle test. Paano na ba tayo? Paano na tayo? Saka nakakita na ang presidente bangag. Takot magpa-hair follicle test. E di ano pa yan? E di bangag na. Meron ba naman loko-lokong matatakot sa hair follicle test kung hindi adik? Naman, simple mathematics. Oh. Kayo mga bashers, sa tingin ninyo, kahit tinatanggi nyo si Marcos na adik, deep inside you, kayong mga bashers, deep inside you, all of you, alam nyo si Marcos adik. Pinagtatanggol nyo lang kasi galit kayo sa Duterte dahil posibleng adik ka rin. Pinagtatanggol nyo lang dahil siguro malamang may kaibigan kayo o mahal sa buhay na adik. Galit kayo sa sumusob ng adik. Pero wag tayong maglokohan. Naniniwala ako kahit kayo mga bashers, kahit kayo mga supporters ni Marcos, naniniwala kayo. Deep inside you, adik si Marcos. Takot sa hair follicle test eh. Wag na nga tayong magplastikan dito. Tinagpa niya ang mga pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi raw nagulat na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanya. Ako naniniwala ako doon, sinabi ni mas lalong mamahalin si VP Sara. Pero kahit na po, ang issue dito, ito eh. Hindi lang naman si VP Sara. Alam ko ulitin ko, hindi sila magtatanggupay kay VP Sara. Pero, pagtagumpay man or hindi, never mamahalin ng taong bayan si Tamba. Never. Asa ka pa, Martin. Never. Sino ba yan? Ha? Balik natin. Sino ba yan? Si Martin. Ngayon lang naman yan umepal eh. Dahil nakapasok yung kanyang kapatid kanyang pinsan as president. Kaya nga sabi ko, duwag yan si Marcos. Nagtatago yan sa likod. Naku, tigil-tigilan ninyo ako na kunwari magkakaaway sila. Wag nga ako. May kwento-kwento na nagkakaaway na sila. Wag ako. Drama lahat yan. Si Marcos, duwag. Nagtatago sa likod ni Tamba. Quote nyo ako dyan kasi pinost ko na sa Facebook kanina eh. Kung magagalit kayo, kung magla-libel kayo, sabi ko hanggang kulungan, magsasama-sama kaming mga DDS pero hindi namin iiwan si BP Sara. Pagpapasok sa kulungan si BP Sara, lahat tayo pumasok na. Magdemanda kayo? Sige, magdemanda kayo. Sinong tinakot ninyo? Hindi kami duwag katulad ninyo. Hindi kami mukhang pera katulad ninyo. Hindi kami traidor, hindi kami nang iiwan ng kaibigan katulad ninyo. Pangako yan. Asahan ninyo. Hindi namin iiwanan si BP Sara. At higit dyan, yung mga kaibigan pa naming Duterte, hindi namin sila iiwanan. So be it. Sabi ko nga, kung mapunta to sa kulungan, sama-sama na tayo. Pero hindi nyo kami mabubusalan.
Tingnan mo yung timing. Kaya pala pinapatawag ang maraming vloggers dahil ang plano dyan ikukulong. Ikukulong. Kasi kinabukasan, may plano silang i-impeach si BP Sara. So pag nakakulong ang vloggers, walang makakapag-vlog. Walang cellphone eh. Tahimik. Yung kanilang kahayupan ay magagawa nila ng madalian. Hindi. Akala nyo magtatagumpay yun? Hindi. Lalong mag-iingay. Kasi tatandaan ninyo, this is the difference ng influencer ni PRRD at influencer ni Tamba. Hindi bayad ang influencer ng Duterte. I know that for a fact. Walang natatanggap ni singkong pera yung mga yan. Kaya yung pagmamahal nila sa Duterte, legit. Hindi katulad ng mga nagmamahal dyan kay Marcos at kay Tamba. Marami dyan may nagpapatakbo. Hindi legit yung kanilang pagmamahal. Alam nila, sabit. Sabit yung kanilang mga amo. Paalala ko lang sa inyo mga influencer ni Tamba at ni Marcos. Kung naiwan nila si BP Sara na kasamang tumakbo at tapos na ang kanilang pakinabang kay Sara, trinaydor na. Pagkatapos ng pakinabang sa inyo, tatraydorin din kayo. Pustahan pa tayo. Mangyayari't mangyayari yan. Pero never kayo magtatagumpay sa Duterte. Bakit? Kilala ko mga influencer ng Duterte. Walang bayad eh. Talagang nagmamahal. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Ito ay alam ko for a fact. Ito experience ko. Walang nakukuha, walang napapala ang vloggers ng Duterte. Tunay na pagmamahal lang. Pinaglalaban lang dahil alam namin Duterte makakatulong sa bayan. Sino bang makakalaban sa Marcos ngayon? Dilaw? Kita nyo nga ang dilaw? Sip-sipwet na sa mga Marcos? Wala na. Nagsama-sama na mga hayop. Kaya lalong minamahal nila si BP Sara. Ng mga naninira sa Ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, naniniwalang diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong item sa BICAM reports ng 2025 national budget. Nagbabalit. Alam nyo, naniniwala ako sa sinabi ni Ungab eh. Kaya nila pinilit ngayon yan. Kasi alam naman nila wala silang numero sa Senado eh. So pinilit nila yan para ang maging usapin ay patungkol sa impeachment. Huwag po natin kakalimutan na. Ako'y naman na nangako sa inyo. At i-influensahan ko ang mga influencer na huwag tigilan itong blank items. Sa mga napapanood nyo ibang vloggers, sabihin ninyo, huwag tigilan itong blank items na ito. Kasi napakalaking bulilyaso na ito eh. Kaya pinagtatakpan nila na itong patungkol sa impeachment ni BP Sara. Style po talaga nila yan. So, para sa akin, ang totoong headline, blank items. Ang totoong balita, blank items. On the side na lang yung kay BP Sara. Huwag tayong papayag na iligaw tayo. Dapat ang Pilipino, ang tayo mga influencers, ituloy po natin.